Kamusta ang mga kabayan? Andito ako ngayon sa simbahan namin at magtatanong tayo sa ilang katauhan ng kanilang opinion sa pananakit sa bata bilang pagdidisiplina. Magandang gabi po dito. May tatanungin ko sa inyo. Dapat bang ibalik ang pananakit sa bata bilang parang pagdidisiplina? Ang sagot ko dyan sa iyong tanong ay oo, dapat ibalik ang pananakit bilang disiplina sa mga bata. Sapagkat naniniwala ako sa Kawikaan, 13, kabanata, versikulo 24, at ang sinasabi nito ay mapagmahal na magulang, anak ay dinidisiplina. Anak na di pinapalo o napapalo, hindi mahal ng magulang. Kung ang pagpapalo naman sa magulang ay may kalakip na pagmamahal, dapat lamang itong ibalik bilang disiplina sa mga kabataan. Para na rin matandaan nila yung mga itinuturo natin sa kanila. At ay naniniwala ako na kapag may kalakip ito na pagmamahal, ay hindi naman ito lalabis dun sa kakayahan lamang ng bata na sa kanilang pagtanggap ng pagpalo. So, naniniwala ako na dapat ito ay ibalik, pero dapat ito ay may kalakip na pagmamahal. Magandang gabi po, Tito Joey. Meron po akong tatanungin sa inyo. Dapat bang ibalik ang pananakit sa bata bilang paraan ng pagdidisiplina at bahay? Pananakit, parang word yung pananakit, di ba? Pero kung pagiging disiplina, parang pagdisiplina sa bata, siguro hindi pananakit ang dapat natin piliin. So, palitan natin sa ng pagmamahal. Okay? Ang palo ay isang paraan para magkaroon ng natawag na yung kanyang sarili, malaman niya na mali yung ginawa niya, kaya mo pinalo. Pero ang palo dapat doon is yung palong pag may pagmamahal. Kasi ipapaliwanag mo sa kanya, bakit niya ginawa yun at bakit kita pinalo. Yun ang isang doon. Hindi siya pananakit. Kaya mo siya pinalo dahil may ginawa siyang kamali. Yun yun. Okay? Anong tanong po? Wala naman. Magandang gabi po, Tito Gonzalo. Magandang gabi. May tatanungin po sa inyo. Dapat bang ibalik ang pananakit sa bata bilang paraan ng pagdidisiplina at bakit po? Para sa akin, kailangan ibalik. Dahil sa ngayon, ang teknolohiya, especially ang internet, maraming nalalaman ng mga bata ngayon, especially mga young age. So, hindi nila alam kung ano yung tama at mali na. Dahil kung ano nakikita nila, yung nakakala nila ng tama. So, para sa akin, mainam na ibalik yung ganong disiplina, ang pamamalo. Hindi naman tayo sa pinapalo ay sinasaktan, kundi isang pagdidisiplina yun para may pakita sa bata na siya'y mahal mo. Dahil masakit sa isang bata, hindi na yung pangagayaan mo lang, pinapakita lang doon na hindi nila mahal ang bata. Wala ng concern. Para sa akin, kailangan ibalik ang ganung disiplina, ang pamamalo sa bata. Maraming salamat po, Tito Gonzalo. Bayad! Magandang gabi po, Tito Jesco. May tatanungin po sa inyo. Dapat bang ibalik ang pananakit sa bata bilang pagdidisiplina at bakit? Para sa akin, dapat siyang ibalik. So, pagpapalo sa mga bata. Hindi naman ibig sabihin na pinalo mo siya ay hindi sumahal. So, ito yung way na, kaya sabi mo, na pagdidisiplina sa kanila para malaman din nila na yung pagkakamali nila. In that way, kausapin mo sila after mo paluin para malaman nila na mali yung ginawa nila. Hindi na kung nauulit. Maraming salamat, Tito Jesco. Magandang gabi po, Titani. May tatanungin ng po sa inyo. Dapat bang ibalik ang pananakit sa bata bilang pagdidisiplina at bakit? Para sa akin, hindi. Yung pagdidisiplina nila at pamamalo. Para sa akin, sa ngayon, kasi ang mga bata, iba na yung generation, di katulad ng panahon namin.
So, ngayon, para sa akin, hindi siya pwedeng iba. Hindi siya sa akin na para paluin, para disiplinahin ng bata. Meron kasi iba't iba ang ano ng bata eh. Katulad ng anak ko, gusto niya yung mahinahon yung pagsasabi mo sa kanya. Hindi mo siya dapat paluin. So, iba-iba yan eh. Iba-iba yung cases ng mga, para sa akin, hindi dapat. Kailangan mo siyang pagsabihin ng tama para siya sumunod. Pero yung para paluin, hindi para sa akin. Maraming salamat. Magandang gabi po, Tita Bessie. May isa pong katanungan din sa inyo. Dapat bang ibalik ang pananamit sa bawat bilang pagdisiplina? Sa akin, hindi naman yung pananakit na kahit saan mo sasaktan. Kasi dapat talaga, ang pagpalo sa bata is, kagaya ng naranasan ko sa nanay, sa puwet. Sa puwet, hindi kahit saan katawan ng bata para lang maparusahan. Sa akin, okay lang yun. Kasi, naranasan ko noon na mapalo ako once ng nanay ko. At, natandaan ko yun, na pag nagagalit siya o nagkasala ako, pwede akong makatanggap ng palo. So, sa ngayon kasi napakahirap kung hindi nila naranasan yun at hindi nagtatandaan. Hello po, ano po ang pangalan niyo? Joy, At ilang taon na po kayo? 37. Pwede po ba ako magtanong? Dapat po bang ibalik ang pananakit sa mga bata bilang paraan ng pagdisiplina? Siguro pwede, pero hindi yung tulad ng mga pananakit dati na namamahiya na yung mga teacher sa mga klase, ganyan. Kasi dalawa lang yan eh. Una, kapag nasaktan or napahiya yung bata, magtatanda. Pangalawa, magkakaroon ng trauma. So, dun napapasok yung, minsan hindi napapasok yung bata, ayaw na pumunta sa school. So, parang takot na sila kasi feeling nila napahiya na sila sa mga klase nila. Siguro, katulad nung nag-aaral ako, okay na yung konting pitik lang, ganyan. Pero hindi na yun to the extent na, yun nga, yung sobrang pananakit, sobrang pamamahiya. Siguro yung konting pitik lang para lang, parang magising sila nasa school sila eh. So, kailangan nilang rumespeto sa mga teachers nila. Hello po, ano po ang pangalan niyo? Si Tita Nida, At ilang taon na po siya? 60 years old. Hindi po halata. Thank you ba? Pwede pa po ba ako magtanong? Sige. Dapat po bang ibalik ang pananakit sa bata bilang paraan ng pagdisiplina? Para sa akin, bilang isang magulang, hindi ako pabor. Kasi, ang bata pagka sinasaktan mo, mas lalong magre-revenge. So, ang pinakamagandang gawin, yung communication, yung advice, huwag mong sukuan na laging papaalalahanan lahat ng bagay at mag-focus ka talaga sa mga anak. Hindi kailangan talaga na parehas na mag-asawa na kausapin ang isang bata. Ipakita yung pagmamahal na concern ka sa mga ginagawa niya, lahat ng bagay, upang sa ganon, yung bata, makita niya rin na talagang mahal mo yung anak mo, lahat ng mga nagko-concern ka sa lahat ng ginagawa mo. Kaya, kagaya ko, 4 ang anak, 3 lalaki pa yan. Ngayon, ang pinakabaganda lang talaga is always, laging kausapin at kausapin sila. Kahit nagagalit yung isang bata, ako, sabi ng mga anak ko, makulit ako, paulit-ulit, pero hindi ako sumuko.